I failed my PLE exam last year nung kinuha ko siya October 2022, but I retook it just this year, March 2023. And I praise God dahil pumasa na ako for the second time around. And nung time na nalaman ko yung result, I was attending in an online prayer meeting. So, very special sa akin yung moment na yon. And from our end, praise God, now I became officially an MD. And natupad na rin yung pangarap ko, dream come true. Dahil yung pangarap kong ma-share ang Panginoon sa aking mga pasyente, na tuwing nagre-reseta ako, sa aking resetaryo ay may Bible verse. Kaya nababahagi ko ang Panginoon sa kanila. Niniwala ko na tinitingnan ni Lord kung paano tayo mag-respond in a given situation, in a given testing or trial na inaalaw ng Lord sa buhay natin. So, sa mga panahon na yon, patuloy lang ako na nagtitiwala sa Panginoon at I continually serve Him with all my heart. Kahit na nasa season ako na I think nasa failure season ako, or nasa waiting season ako ng mga panahon na yun, but I still choose to serve the Lord. Hindi ako nag-stop sa paglilingkod sa Kanya, and praise God dahil Siya ang nagbigay ng tagumpay sa akin. Nung mga panahong syempre medyo malungkot at pakiramdam ko, na-disappoint ko yung mga tao sa paligid ko. Of course, I'm so thankful na andyan yung asawa ko. Hindi niya ako iniwan sa tabi ko. And lahat, actually, siya nag-prepare. Nagre-review ako, pero siya yung nagluluto ng pagkain. Handa na lahat. Ganun siya ka-supportive. So, thank you. And of course, my family na emotionally very supportive din sa akin ng mga panahon na yon. May times na nag-video call kami. Yan. And of course, my JL family. Salamat sa inyong mga panalangin. Naniniwala ako na isa kayo sa naging dahilan kung paano ko po na-achieve ang tagumpay na to, because you are all my silent prayer warriors. Ang Bible verse na pinanghawakan ko nung panahon na yon ay Psalm 37 verse 4. Ang sabi doon ay, "Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart." So, buhay natin, need lang natin na magpatuloy na unahin ang Panginoon, and all the other things that are important to us, the Lord will take good care of it. Huwag tayo matakot na ipagkatiwala to sa Panginoon. Siya ang nagbibigay ng tagumpay. As long as unahin lang natin siya sa lahat ng pagkakataon, patuloy siyang sambahin, patuloy siyang mahalin sa lahat ng season ng buhay natin. And last is the Isaiah 60 verse 22, "When the time is right, I, the Lord, will make it happen." May tamang season na pinagkakaloob ang Lord sa atin. Hindi man ngayon, pero darating din in His perfect time. Siya ang nakakaalam kung kailan iyon. Tayo ay may kanya-kanyang season. Season of sadness, season of failure, but there are also times na may season of success naman tayo. So, kaya mo yan, kapatid. Huwag ka mawala ng pag-asa na ang Panginoon ay nag-cheer sa atin. Sinasabi niya, "Anak, huwag kang sumuko. Kaya mo yan." And yung naranasan ko po, yung na-experience ko, may it serve as an encouragement to everyone not to give up on our dreams. Lalo na kung para sa Panginoon yan. Let's continually dream big, dream high for God's glory. Kay Jesus, tagumpay ay posible.